Bol, napakatigas ng ulo, ayaw pa rin magpa-interview sa post-game na maaaring magmulta ng napakalaki na parang hindi sumusunod sa kanyang pinirmahan na kontrata. 50 points, 17 rebounds at 6 blocks ang ginawa ni Bol. Halimaw upang NBA talaga ang galawan nito para talunin ang Ultra Titan sa laro nila kagabi. Averaging 50 plus points per game at nasa winning streak pa ang TNT tropang Giga. Pero maraming nakakapansin na pagkatapos ng laban ay tila ayaw nitong magpa-interview na palagi nitong ginagawa kada matapos ang laban. Inspired maglaro si Bol kagabi dahil nanunood pala ang presidente ng South Sudan Federation na dating NBA legend din na si Luol Deng. Ayon sa source, gusto ni Bol na makapaglaro sa South Sudan National Basketball Team kaya ayaw nitong maging naturalized player sa ating Gilas Pilipinas na gusto sana ni Coach Chot. Pero bakit nga ba ayaw ni Bol magpa-interview sa media? Ayon sa report, merong cultural adjustment possible dahil unang beses pa lang daw nitong makapaglaro outside sa USA. Introvert pa ito at hindi daw sanay sa maraming atensyon, lalo na't marami itong fans sa Pilipinas. Hindi maitatanggi na isa si Bol sa mga nagbibigay ng sigla ngayon sa PBA, lalo pat sobrang ganda ng nilalaro nito. Alam naman natin na dating NBA player si Bol na kung ginagawa ito ni Bol sa NBA, hindi sa PBA, ay maaari itong magmulta ng $25,000 kada game kung ayaw nitong magpa-interview sa media. 1.5 million pesos din yon. Hindi rin biro dahil every penny ay sobrang mahalaga, lalo pat import ka, binabayaran ka para maglaro sa isang koponan. Pero dahil sa PBA niya ito ginagawa, ayon sa report ng Spin, 10,000 pesos lang ang minumulta nito kada tatanggi ito sa media after game. Nilalabag kasi ni Bol ang media protocol ng PBA. Isa itong mandatory interview para sa media at para na rin sa fans. Kaya nga si Commissioner Willie Marcial ay naglabas na ng memo para kay Bol na dapat itong sumunod sa alintuntunin ng PBA. Para sumunod ito, lalo pat palagi siya ang best player of the game kada may laban ng TNT tropa. Samantala, possible nang palitan si Justin Brownlee sa ating Gilas Pilipinas pagdating ni Benny Boothright bilang import ng San Miguel. Nakadepende na kay Coach Tim Cone kung sino ba ang pipiliin nito sa July window. Depende sa ipapakita ni Justin Brownlee ngayon at ni Boothright. Ang reality, ayaw man natin o hindi sa papalitan talaga si Brownlee dahil sa tumatanda na ito at malapit nang matapos ang naturalization ni Boothright, lalo pat nasa Pilipinas na ito.